So, bali ito na po yung natapos naming project dito sa may Villa Arcadia. Bali, Epic Homes din po ito. So, ito pala yung ano nila mga full gate. Yes, then, ang ginamit namin dyan is hardy plank kasi nga based dun sa pinapagaya niya. This is yung pinagkaiba lang ng pintura kasi nga ano lang din ito smooth finish lang. Kumbaga, walang paint, walang tiles, naka-prepare lang po likod at saka dito sa harap. Naka-slab siya din, naka-prepare pa. Bali yung ginamit, ang ano namin dito is 4 ang poste. Dalawa-dalawa, so 4. Dalawa dito, dalawa sa gilid, kaya 4. Then naka-slab po yan. Bali naka-prepare na pa second floor para pagka sakaling may budget na yung client namin. Yan, itutuloy na nila. So, bali, yun, pinabuksan ko kasi sinarado. Based doon sa pinagaya niya, yung pinagkaiba lang yung paint kasi sila ma'am na lang daw po yung magpipaint ng kumbaga sila nilang ang gagawa. So, naka-prepare lang po yan. Bali, naka-smooth finish lang. Bali, smooth finish, may puro po siya. Nakapuro siya para po yung pag sila nag-skim coat is hindi na ganun kagastos sa skim coat. Pero mas maganda nga skim coat yung rough kasi kapit na kapit talaga siya. So bali po aanuhin natin sa loob. Pasok tayo sa loob. So bali ito, dalawang paypay lang po ito siya. Dalawa lang. Hatay lang siya sa gitna. Tapos may pedestrian lang siya. Meron lang siyang pedestrian. So, ito po para kung hindi papasok yung kanilang motor is yung para lang sa tao yung papasukan. So, bali ito na tested na namin to siya ng ilang ulan na. So, based din sa mga previous kong video, may video po ako doon na may stock po yan na tubig ang taas pero wala po ditong tagas. So, bali dito po naglagay kami ng gripo. Naglagay kami ng gripo. So, ito papalit namin kung ano na to, gripo doon. Tapos yan, yung nakita yung tubo na yan is floor drain po yan sa second floor. So, kinonek na namin siya. Din yung tubig na yan, naka-ano din yan hanggang may tubig din yan sa second floor. So, hindi ko na pupunta sa taas kasi may previous video naman ako. Then, wala lang po kung maalala nyo yung dyan, mayroon yan dyang bintana at saka pinto. So, ayun. Binaklas namin yung bintana at saka pinto. So, yan. Pinalagyan ni ma'am ng bar counter. Then, yung nakita yung nakalawit na kuryente niyan is pinaprepare ni ma'am. Pinaready lang kasi just in case na mag-ano sila ng ilaw. So, meron na siyang connection. So, bali yung may switch yan dyan. So, nilipat namin sa gilid. Pinalitan namin ng tagtugang-tugang para dito sa ilaw dito at saka yung dalawang ilaw din sa ilaw sa bar. Bali ito pala, 1 gang lang to, pinalitan na rin namin ng 2 gang kasi isa dito, then isa po sa labas. Yan, kaya 2 gang siya. So dito nagkaroon dito si ma'am ng bar counter. So yung pagka-bar counter niya is papuntang dining kasi nga ang ano dito ni ma'am is sa likod lababo. So gamit na yan nila ma'am. So bali yung ginamit namin dito is 60 by 60 na tiles lang yung binortify lang namin siya para hindi halata, para hindi pangit yung pagkakaano niya. So, yan, naka-grout. So, ang grout naman, from time to time, na ano yan siya, laging nilalagay. Kasi natatanggal din po yung grout. Hindi po yan, ibig sabihin na grout. Natatanggal po yan, kaya kailangan ng maintenance ng grout. So, kaya nag-iwan ako ng kulay black. So, ayan po. Bali, inano lang po niya to ni ma'am. Request po talaga niya to na talagang pure black na gloss. Kaya, yun pong ginamit namin. Din dito po, ang ano po talaga namin dito. Yung dati niyang lababo is nandito sa likod ng CR. So, pinalipat ni ma'am. Sabi kung ano yung size ng lababo dapat sa likod. Yun lang din yung size. So, pero pinaano na ni ma'am ng hanggang dito. Kasi yun lang sana ibabalik namin dun sa ano namin din palit.
ng ano tab. So, pero haba na hanggang dito. Then yan po ang nakita nyo yan na nakatambol is sa tubig ulan or yung downspout po sa bubong nila ma'am na magiging downspout na rin just in case na i-extend na yung second floor so lipat na yung bubong. Extended na yung bubong so yan na rin po yung magiging downspout. Din yan po nakita nyo nakalitaw is yung floor drain. Bali yan po ay nakatakip naman po yan kapag nagkisami sila ma'am. So, kailangan magkikisami po talaga sila ma'am pag meron na daw po silang budget kasi nga maglalagay sila ng exhaust. So, dito po, ang ginamit po namin dito is plain white na tiles na gloss din po. So, bali, 60 by 60 din yan siya. Tapos, nagpalagay si ma'am ng socket para sa ref. Then, ito, sakad na para doon. Ni-request po talaga yan ni ma'am na height. So, alam nyo naman kung standard lang talaga. Pero, based sa client lagi, pag may request sila. So, yan naman ang nilalagay natin. So, bali dito po, meron din siyang dalawang ilaw. So, nakaslab din po yung second floor. So, bali ito po yung aming natapos ngayon dito sa may Villa Arcadia. So, isabay ko na rin yung pag-test na ating ano. So, bali, ano ko siya, bubuksan ko siya doon sa harap. So, para makita natin kung yung daloy niya. So, kasi hindi na namin pwede dyan lagyan ng manhole, which is lagi naman po yan sarado talaga. So, kaya tinanggal namin dyan yung P-trap. Yung P-trap kasi na yun lagi yung cause ng pagbabara. So, dito naman, gumamit lang ako dyan ng tres dito sa wall. Pero pagdating po doon sa sumasalo sa baba, papunta dyan sa manhole, ay tres na po yan. So, kung just in case man po tanggalin lang yan nila ma'am, then sundutin kung merong nagbara. Tapos, pwede nila doon i-check sa harap kung saan yung nagbara. Pwede nila itong buhusan. So, kung ito yung nagbara, yung sa lababo, wala silang makikitang tubig na tatagas doon. So, kung sa second floor naman, which is yung floor drain, or yung tubig ulan doon, buhusan lang nila para makita nila. Kung wala pa rin tatagas doon, ibig sabihin, nandito po yung bara. Pero, hindi po yan kadalasan nangyayari kasi nga po, isang diretso na lang po yan dyan. Kasi nga po, tinanggal na namin yung P-trap which is yung pa-elbow na gano'n, din pa gano'n. Kasi yun yung naiimbakan yung ano. So, kaya naka-close na yan, tinanggal na namin yan. So, tatanggalin natin kasi ifo-full natin ang buhos kasi wala naman tayong ibang bubuhusan kundi yung floor drain lang sa taas. So, aakyat pa ako. So, dito na lang para makita lang natin kung dito okay yung flow niya, wala yung bara dyan. So, yan po. Alisin natin. Meron akong ginawang manhole sa labas. Ngayon ang pwede nilang tinginan. So, nilagyan ko rin po yan hang hawakan para pag time to time na i-check nila, kailangan nilang i-check. Makikita nila. Aray, Diyos ko, medyo mabigat, G. Ikaw nga, G. So, wala pa. Hindi pa siya umabot. Kailangan yata natin dun buhusan. Mahaba kasi yan eh. Isang mahaba kasi yan. Ayan. So, yan lagi namin chine-check kasi minsan hanggang dyan lang siya. Diyan lang siya sa may binto, putol or di kaya minsan hindi siya connected dito. So, ayan na. So, ibig sabihin po, okay doon. Okay doon sa yung outlet niya, yung palabas na tubig. So, ayan po, nakita niyo. Yan po yung pinaka-ano na namin. Kasi pag hindi mo po yan inalis, then yung amoy nga po nitong drainage nyo is papasok sa loob. So, hindi naman siya sa lababo kasi merong P-trap yung pinakailalim yung lababo. Pero, yun nga, aalingasa talaga siya doon sa taas na floor drain. So, kaya inaalis namin siya, pinuputol namin para may tinginan din yung kung saang area nagbara. So, ayan. So, okay na, G. Sarado mo na. Ayan na po yung aming So, bali ito po naka-prepared lang po talaga ito siya. Kapag may budget na sila mo, so hindi na masasayang, walang masasayang. Kaysa naman sa magpagawa ka ng temporary, which is parang nag-aksaya ka lang palagi ng yung pera. Kasi syempre yung pinagawa mo dun sa temporary, babaklasin, plus yung labor nung pinagawa mo noon, hindi naman na maibabalik. So, mas okay na itong nagpa-major ka, kahit po pa ganyan-ganyan sabi nila,
Ano, ay, bakit pa kasi ganyan, ay, ano naman po yan, kumbaga naka-prepared naman po yan, wala pong sayang na pera dyan. Kumbaga, pag may pera ulit, itutuloy na, papagandahin na lang. So, wala pong sayang, dudugtong na lang. So, yan po ang aming natapos ngayon. Ay, hingal-hingal ako. Dito sa may Villarta, Epic Homes din po ito. Maraming salamat.